Mapagpalang araw mga kahabi. So yung tatalakayin natin ngayon sa video ito ay yung update sa ating mga ibunan dahil magpapasa na naman tayo ng quarterly breeding report. So ano po yung update natin? Yung kaganapan natin sa loob ng 3 buwan sa ating aviary, sa ating ibunan, yun po ang ating i-report sa DNR. So kung bagong viewers ka sa channel nito, ay humingi po ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen, Aviary at iba pa. Ang topic natin dito regarding sa channel nito ay regarding po sa buhay mag-ibon. So mga kahabi, mag-update tayo sa kaganapan ng ating mga ibunan, sa ating mga ibon, sa ating mga bird species para pag-submit natin ng quarterly breeding report sa QBR. Ay sa QBR sa DENR. So let's go. So bago tayo mag-update mga kahabi, ayan, nais kong i-share muna sa inyo itong ating na-harvest na oregano. Ayan, bibigay natin sa ating mga ibon dahil itong ay ang oregano po mga kahabi ay isa rin sa magandang antioxidant o yung makakapagbigay ng kalakasan sa ating mga ibon. So maganda rin po itong benepisyo ng oregano para sa ating mga ibon. Tapos mabango rin po ito sa aviary. Yung lalo na pag napipisat na sila. So dito sa area namin mga kabi sa Bicol ay nahirapan ako bumili ng sunflower seed na yung malalaki para sa ating mga parrot. Ngunit ang nabili ko yung maliliit na black sunflower. Ito yung mahirap sa per kilo. Marami siyang alikabok. Kaya ito binibistay ko, tinatanggal ko yung alikabok. So pag bibili kasi ako per sacks, yung hinanap ko yung malaking sunflower. So yun, ito lang muna ang alternative natin sa sunflower. Kita nyo naman yung bibistay natin na alikabok mula sa sunflower. Yan lang nabili natin per kilo lamang mga kahabi. Ito kahabi, yung lovebirds natin na nakawala. Yung buti nahuli natin. Hindi ko na-videoan yung panghuli. Ayun o, naglagay ako ng trap doon sa ibabaw. Meron pa isa eh. Huliin pa natin. Lagyan natin ng pain. Ito yung nakawala na opalin. Violet. Ayun na yung nakawala na lovebirds natin isa. Meron pa isa eh. So nilagyan ko ng tali rito. Yan. Punta doon sa trap. Para pag umangat, papagpasok, bababa na lang natin to. Meron pa isang nakawala na lutino. So ayun yung nilagay ko na trap. Nilagyan ko ng pagkain sa loob, tapos nilagyan ko ng tali para pag pumasok, manginain, pasok pa sila dyan, mahuhuli natin. Kapag pa sila nakawala, dalawa sila dyan lumusot sa bubong, di sa pagitan nito. Lalagyan ko to ng screen, pero sa loob na-repair ko na, nabutas nila kasi yung screen doon, tapos lumusot dyan sa dugtungan. So yun yung gagawin natin ngayon, re-repairin natin. Lalagyan ko ng screen nito. So ayun, nahuli na natin yung isa na lang. Kahapon pa sila nakawala, hindi ko mahuli sa panghuli ko na net. Masyado silang mailap. Gamit ko sana ng panghuli. Ito, malaki to. So mailap sila. Mahuli din natin yan mamaya pag nanginain sila. So ito yung ating aviary mga kahapi, sa ating colony cages na ating lovebirds. Ay na mga kahabi, bumalik na uli yung lutino na nakawala kahapon pa. So dyan siya sa likod nitong dahon ng mulberry. Ayan o, kung makikita nyo ay natatakpan siya ng dahon eh. Ayan na nakikipag laro sa mga kapwa niya kaibon. So yan, hinintay natin na ayan o, nakita niyo may kulay orange mga kabi sa likod ng dahon. Ayan o, unti aabangan natin yan dahil baka pag pumunta dun sa roof
ay manginain. Yan, mahuhuli na natin yan. Kanina pa yan, pabalik-balik. Siguro nagugutom na. Gusto nang manginain. Ayan, aabangan natin yan. At mahuhuli din natin yan. Kahapon pa yan eh. So, alam natin na mahuhuli natin yan. Dahil wala namang ibang mapupuntahan yan. Dahil wala pang nag-alaga dito sa lugar namin ng ganitong uri ng ibon. Itong Agapornis fishery. Ayun, nahuli din. Kakabi, pumasok din sa bitag natin. Malabo ah. Ayan o, nahuli din natin. Ayun, pumasok sa trap. Tayong tali ah. Tingnan natin yan sa bubong. Kahapon pa to eh. Ayun o. Ayun o. Ayan, huli na. Huli na natin yan, mainit. Para makapasok na siya. Ayun, kunin na natin sa cage, sa trap cage natin. Dahil tanghali na, baka mabilad siya. So dyan siya na pumasok, dyan siya ay nakalabas dyan sa pagitan ng yero na yan, magkaroon ng uwang. So yan, nahuli na rin natin. Ayan, ito yung nahuli natin na Lutino Opa ito eh. Sayang naman kung makakawala. So ibabalik na natin dito sa ating colony cages ng ating Agapornis fisheries. So 25 piraso na sila rito, lahat-lahat. Sama-sama na lang sila dyan. Yan ang ating Agapornis fishery. So update na tayo mga kahabi sa ating aviary. Ito yung kaganapan natin sa loob ng 3 buwan. So nagkaroon tayo ng mga progenies ng Indian ringneck. So meron tayong 4 out of 4. Ito masipag to na parents na to eh, na green cock at saka Lutino hen. So meron tayong na-harvest na mga progenies nila. Ito magandang bumuhay ito eh. Malulusog itong mga inakay. So meron tayong 4 na green. So kung merong magkaroon dito ng male or yung cock ay magiging split ino. Ngunit kung magiging hen naman lahat ay normal green lang ang kalalabasan. So ang gagawin natin dito ay lilinisin na rin natin. Aalisin natin yung mga old nesting material natin o yung kusot kasi mayroon na rin itong mga bacteria, mga dumi. So kailangan maging malinis din yung ating nest box. Tapos ito, itong mga chicks natin ay lalagyan na rin natin ng leg number o yung ring band kung tawagin para sa identity. Ito, mga magto 2 weeks na rin to o 2 weeks na ata to. So kasyang-kasya na, pwedeng-pwede nang lagyan ng ring. So nahirapan na nga rin ako dahil ang lalaki ng paa nila. Malulusog tong mga inakay. So yun, buti na ipasok ko. So tama-tama lang yung ganitong edad na malagyan ng ring para hindi na mahugot muli. Kasi pag mas maliit pa, ay nalalaglag din sa paa nila, nawawala. So ito, mga normal green. Magiging split ino lang to pag nagkaroon ng male. Pero okay na yan. Dahil sa gano'n naman talaga sa mga baguhan. Doon tayo nagsisimula sa mga mutation na madaling ma-avail, ika nga. Dahil ang mga mutation ng Indian ringneck ay medyo pricey din. So depende rin ito sa mutation. So dahil sa nakakahiligan nating mag-alaga ng ibon, ay hindi naman importante yung mahal agad yung bili natin. Ang importante yung budget natin, yung availability ng ating budget. Yun naman ang napakahalaga. So yun po mga kahabi. Yun, nung natapos na nating linisan ay lagyan natin ng panibagong pusot
At ibabalik na natin sila. Hinahanap na ng kanilang mga parents. Kasama ko yung apo ko. Cute daw ng mga chicks. Ayun. Gustong hawakan yung isang chick. Sabi ko, wag, baka mabitawan mo. Sayang naman. Baka ma-aksidente pa. So yun, mga kahabi, ang ating update sa ating aviary. Ito yung kanilang parents, green cock at lutino. Ayun, ligpit muna natin yung ating pinagpalitan ng mga nesting material ito sa ating Indian ringneck na mga progenies. So, linis muna tayo para yung dumi ay mawala dito sa flooring ng ating aviary. So, yun po mga kahabi. So, una-una po, itong progenies ng ating kakatel. So, nag-iisa lang na albino. Ito yung kanyang parent, ito yung hen. Tapos, ito yung cock, lutino. Yung hen na yun, nangingitlog na naman. So, hindi mo na natin sila aabalahin. Tapos, ito yung update natin. Itong ating gray pallid. Akala ko itong female albino, blue pallid pala ito. Tingnan nyo, kung papansinin nyo kahabi, meron siyang batik-batik na, meron siyang pagka light blue. Hindi masyado kita. Ayan o, papansinin nyo kahabi. Pwede pala siya albino. Tapos itong cock ay, ayan o, tingnan nyo, pansinin nyo kahabi o. Ayan o. Ano sa tingin ninyo? Blue pallid siya o albino? Ayun o, meron siya pagka-blue. Pero hindi siya dark form. Light form na pagka-blue. Tapos yung pares na naman ay yung gray pallid. Ito, talagang gray pallid talaga. So yung progenies nila, medyo dark yung ano ko, mobile. Ilayin naman natin. Dapit. Ayan o. O ayan o, medyo may pagka-bluish siya o. Hindi siya pure albino. Kaya blue pallid to. Tapos yung kapares niya ay gray pallid. So yung kanilang progenies, ito yung i-update natin para sa pagsasubmit natin ng QBR sa DNR. So yung kanilang progenies ay lalaki na o. Blue pallid ito sa visual na to. Tapos dalawang gray pallid. So yun. Puro red eye yan eh. Oh, ito yung i-update natin. Pag gumawa tayo ng QBR, ilalagay natin to progenies. So yun, mga kahabi, ang una nating update sa ating so hindi ko muna siya pang-out mga kahabi. So lagyan muna natin yung breeder. So gray pallid, blue pallid pala ito. Kala ko albino. Tapos yung susunod naman natin itong tortoise na GCC. Ayan. Shoutout sa iyo, Junior Prin. Ito, galing ito kay Junior Prin. Yung kanyang para sila back-to-back tortoise. Male, female. So, nakapag first clutch siya agad. Kasi matured na sila eh. Breeder na mismo. So, yan yung ating update. Isang tortoise. Isa lang yung napisa nila eh. 3 yung itlog. Isa lang yung napisa. So, yan yung ating update ngayon. So, madadagdagan yung ating progenies. At saka yung wildlife stock ng GCC. So yun, nakapag first clutch sila, not bad na rin, nakapag isang progenies, isang chicks, okay na yan. Tapos ito nga yung dating nilinisan ko, itong yung cock natin ay green, ito yung Indian ringneck din, tapos yung hen ay lutino. So ito rin i-update natin sa ating pagpapasa ng QBR. Ayan, kalilinis lang natin yan. Ayan, o. So, 4 na green. Healthy yan, mga kahabi.
magandang bumuhay to. So yun ang ating update dito sa ating Olen Aviary at iba pa. Yan ang ating itong area ko dito. Ito yung mga breeder section ko. Yan, ito yung update ko mga kahabi. Tapos pag lumaki na yung mga progenies natin, dito natin ilalagay sa light cage na yan. Dito natin pagugulangin. So naka-prepare na yan. So yun mga kahabi. Maraming po salamat. So ito lang po yung ating update. Kung nagustuhan nyo to mga kahabi, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, update lamang po ito sa ating mga aviary, sa ating ibunan dahil matatapos na yung first quarter ng taong 2026. So yun po yung kaganapan sa ating aviary sa loob ng 3 buwan, January, February at March. So hopefully nagustuhan ninyo ito. Maganda ang buhay pag meron tayong update sa ating ibunan. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.